kila Django para sabudin ang bayan at isagawa ang misyon na patayin si Lady Kaya. Nagtapo naman ng langis ang apat sa daraanan ng mga pirata para hindi sila makapasok sa baryo. Dumating sa pampang sila Django nang makita ang bangka nila Luffy. Habang sila Luffy ay naghihintay sa wala dahil narinig ni Nami na sa kabila pala dumaan ng mga pirata. Nabahala naman si Nami dahil nasa bangka ang mga kayamanan niya. Samantala si Luffy ay nagmamadaling nagpunta sa hilaga ng isla kaya sumunod si Usopp. Subalit nadulas si Nami sa nilagay nilang langis ngunit nakahawak siya kay Zoro. Kaya si Zoro ang ginamit niya para makatakas. Kasalukuyang sumusugod na ang mga pirata. Pero dumating si Usopp at pinagtitira sila ng tirador niya. Ngunit nagtataka siya dahil wala pa doon si Luffy dahil hindi pala nito alam kung saan ang hilaga. Natagpuan din ng mga pirata ang kayamanan sa bangka nila Luffy. Kaya sinabi ni Usopp na bayad niya daw ito sa mga pirata para umalis. Hindi pa rin nasiyahan ng mga pirata kaya ginamit ni Django ang pang-hypnotize. Ngunit dumating si Nami at sinapok siya kaya hindi umana ang kakayahan ni Django. Pagkatapos ay nag-away sila dahil pinabayaan daw ni Usopp ang kayamanan ni Nami. Nainip ang mga pirata kaya sumugod na sila. Kaya nagtapo ng mga spike ang dalawa sa daanan. Samantala si Zoro ay hindi makaalis, mabuti ay naisipan niyang gamitin ng espada. Sumakit ang mga paa ng mga pirata dahil sa spike. Pero may nahulog din palang mga spike sa likod nila kaya tinamaan ng masa si Usopp. Sinubukang lumaban ni Nami ngunit malalakas ang mga pirata. Tapos pinagmadali na sila ni Django na isagawa ang plano kaya naisip ni Usopp na katapusan na ng mga kaibigan niya. Ngunit biglang tumalsik ang mga pirata papabalik dahil dumating pala sila Zoro at Luffy. Samantala si Captain Kuro ay nag-iinit na kakahintay sa mga taungan niya kaya nagpunta siya kina Django upang parusahan. At nakita naman siya ni Onion. Ginamit ni Django ang pang-hypnotize sa mga tauhan upang isipin nilang malalakas sila. At umubra nga dahil sa isang suntok ng isang pirata ay nawasak ang bangin. Sumugod ang mga ito sa mga bida. Ngunit pati pala si Luffy ay na-hypnotize din ni Django. Dahil dito ay naging mas malakas si Luffy kaya nakagamit ng goma-goma o gatling na siyang tumalo sa marami sa mga ito. Saka nagtakbuhan ng mga natira. Ngunit ang pakay pala ni Luffy ay ang barko nila na sa sobrang lakas ay nagawang makuha ang logo ng kanilang barko na ay pampapalo sana sa kanila kaya ginamit ni Django ang pang-hypnotize para tumigil si Luffy. Kaya nakatulog ito ngunit nadaganan sila. Dahil sa nalaman ni Onion ay nagpunta ang tatlong bata sa mansyon para mag-imbestiga. Samantala nakita ni Lady Kaya si Mary na nakabulagta. Ngunit buhay pa pala ito kaya sinabi niya sa dalaga na totoo ang sinasabi ni Usopp tungkol kay Klahadore. Hindi pa rin makapasok ang mga bata nang makita nilang lumabas si Lady Kaya. Tinawag ni Django ang huling alas nilang magkapatid na sina Sam at Butchie. Pero natatakot daw ang dalawa kay Zoro. Ngunit sumugod pa rin si Sam subalit pagpapanggap lang pala na natatakot siya kaya nakuha niya ang dalawang espada ni Zoro. Tinapon niya ang dalawang espada kaya nagalit si Zoro at sumugod. Ngunit isang ilusyon lang ang tinamaan niya kaya nagawa siyang malikuran ni Sam. Saka sumugod si Butchie para wasakin ang ulo ni Zoro ngunit nakatakas ang swordsman. Muling sumugod at umatake ang magkapatid na pusa. Kaya sinubukan ni Usopp na tumulong pero hinarang din ni Zoro ang bala niya. Kaya naiiwan ng dalawa si Zoro. Napagtanto nila ni Usopp at Nami na ayaw silang patulungin ni Zoro dahil sila ang aatakihin ng mga pusa. Kaya tumalon si Nami para kunin ang espada ni Zoro. Pero pinigilan siya ni Django gamit ang patalim nito. Subalit kinabahan ng mga pirata nang makita si Captain Kuro dahil hindi nila naisagawa ang misyon. Dahil sa masasakit na salita na sinabi ni Kuro ay sinugod siya ng magkapatid na pusa. Ngunit ginamit ni Kuro ang teknik kaya nakatakas ito sa kanila. Napunta pala siya sa likod ng mga ito kaya natakot ang dalawa ngunit nawala ulit sa kanilang paningin. Hanggang sa mahuli silang dalawa ng dati nilang captain. Saka sinabi ni Kuro na kung hindi nila mapapatay sila Zoro sa 5 minuto ay uubusin silang lahat ng dati nilang captain. Kaya nagmamadaling sumugod ang magkapatid kay Zoro. Ngunit tagumpay namang naihagis ni Nami ang espada ng swordsman kaya nagamit niya na ang 3 sword style sa dalawa na itinatalo ng mga ito. Nagmakaawa si Butchie na gamitin sa kanya ang hypnotize ni Django para lumakas siya. At nang ginawa ito ng kanyang captain ay nagkaroon siya ng pambihirang lakas. Tumakbo naman si Nami kay Luffy para gisingin ito. Ngunit binato siya ni Django ng bilog na patalim. Mabuti ay nagising si Luffy kaya nakaligtas si Nami at nakagat ni Luffy ang patalim. Habang naglalakad si Luffy ay natatakot sa kanya ang mga pirata. Nagpunta si Lady Kaya sa lugar kaya iniligtas siya ni Usopp mula kay Kuro. At dahil alam na ni Kaya ang katotohanan ay tinutukan niya ng baril ang dati ng butler. Subalit pinaalala ni Kuro ang mga masayang alaala nila ng dalaga. Kaya pinabayaan ni Lady Kaya na kunin nito ang baril pero umaacting lang pala si Kuro. Pinagbabaril ni Usopp si Kuro pero napakabilis nitong kumilos kaya nahuli nito si Usopp. Ngunit biglang dumating ang kamao ni Luffy na tumama sa mukha ni Kuro kaya bagsak ito. Saka sumugod ang mga crew ni Usopp na pinagpapalo ang mukha ni Kuro. Subalit bumangon si Kuro kaya kinabahan ng mga bata. Tinadyakan nito si Usopp. Saka sumugod naman si Butchie kay Zoro at nagawa nitong mapayanig ang buong paligid sa sobrang lakas. Makapalang alikabok saka sumugod si Butchie sa likod ni Zoro kaya
kaya na-corner siya nito sa pader. Samantala inutos ni Usopp sa tatlong bata na tumakbo at protektahan si Lady Kaya. Kaya inutusan ni Kuro si Django na habulin ng mga ito. Patuloy ang labanan ng lakas nila Zoro at Butchi. Ngunit nagawa siyang masipa ni Zoro sa kaagad na ginamit ang 3-sword style na siyang tumapos kay Butchi. Gamit ang natitirang lakas ay pinipilit ni Usopp na magpunta kay Lady Kaya para pigilan si Django. Subalit napatuwad dahil hindi na kinaya ng kanyang katawan. Pinagtawanan siya ng mga pirata kaya binato sila ni Luffy ng malaking bato. Kinuha ni Zoro si Usopp dahil kabisado nito ang gubat. Saka inatake ni Luffy si Kuro para makatakas sila. Kinapitan ni Luffy si Kuro sa balikat subalit nasapok lang siya nito. At patuloy silang naglaban hanggang sa makapatong si Kuro sa kanyang kamay. Saka ito sumugod at sinipa siya ng napakalakas. Muling sumugod si Kuro kaya pinangharang ni Luffy ang malaking bato. Dahil dito ay naputol ni Luffy ang mga kutsilyo ni Kuro. At saka ipinanghampas ang bato sa kalaban. Sinusubukang tumakas ng apat mula kay Django. Kaya pinuputol ni Django ang mga puno para mahuli sila. Napapagod na si Lady Kaya at malapit na sa kanila si Django kaya nagpapaiwan na siya sa mga bata. Pero inihanda ng mga ito ang mga sandata para ipagtanggol si Lady Kaya. Nag-cheer ang dating mga tauhan ni Kuro sa kanya pero pinatigil niya ang mga ito dahil papatayin niya daw ang lahat ng nakakakilala sa kanya. Muling ginamit ni Kuro ang kanyang teknik ngunit pinaikot ni Luffy ang kanyang kamay kaya tinamaan pa rin ito. Kaya napilitan si Kuro na gamitin ang pinakamalakas ng teknik kaya natakot ang mga pirata dahil pati sila ay mamamatay dahil dito. Dahil sa teknik ay hindi na nila makita si Kuro. At dahil din dito ay isa-isang namamatay ang mga pirata. At napipinsala ang lahat ng mga nasa paligid pati na rin si Luffy. Ngunit nagawa niyang mahuli at mabalibag si Kuro. Muling bumangon si Kuro kaya sinugod ni Luffy pero nawala na naman ito. Naglabas ng puting bandila ang mga bata dahil sa suko na daw sila. Pero pinatid siya ng mga ito. Sa kanilagyan ng paminta sa mukha at pinalo ng pawali ang itlog sabay takbo ang mga bata kaya galit na galit si Django. Sunod ay hinulag nila ang malaking troso kaya naipit ang paa ng matanda. Subalit sa muli nilang pagsugod ay nakailag si Django saka isa-isang binalibag sa puno ang tatlong makukulit na bata. Nagpakita si Lady Kaya para tumigil na si Django. Ngunit nakuha ng dalaga ang patalim at nagtangkang tatapusin ang buhay bago pa siya makapagsulat ng kontrata. Kaya pumayag si Django na pakawalan ng mga bata at nagsulat si Lady Kaya na pumapayag siyang ipamana kay Kuro ang lahat ng kayamanan. Ngunit pagtapos nito ay tatapusin na siya ni Django. Mabuti ay dumating na sila nila Zoro. Muling ginamit ni Kuro ang kakayahan ngunit nagawa pa rin ni Luffy na makapitan siya sa katawan. Samantala tinusok ng tatlong bata sa puwet si Django kaya sinipa niya ang mga ito. Sa